siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya'y awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Ipagdiwang po natin kaysa ng buong simbahan ang dakilang kapistakan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Upang tayo maging marapat sa misang ito, magsisimuna po tayo para sa ating mga kasalanan at pagkukulang. Tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon ating Diyos. Kawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang kaligtasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarama, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naduluglo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Yumuko tayo, maaaring ibulong sa Panginoon ang ating intensyon. Magdasal natin ang mga tumutulong sa ating simbahan. Gayon din ang mga may sakit at ang mga nag-aalaga sa kanila. Magdasal natin ang mga nagpapamisa at ang mga kasama natin na nagsisimba. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, hinirang mo San Juan Bautista upang handa ang bayan para sa Panginoong Jesucristo. Ipagkaloob mong mag-alak sa Espiritu ang iyong bayan at matnubayan na ang kalooban ng tanan sa daan ng kaligtasan at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isayas. Makinig kayo, mga taong naninirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ng Panginoon bago pa isilang. At hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang sintalas ng tabak. Siya ang sa akin laging nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso, na anumang oras ay handang itudla. Sinabi niya sa akin, Israel,
Ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay, gayong ibinuhos ko ang aking lakas. Gayon may itinatiwala ko sa Panginoon ang aking kalagayan, na ako'y gagantipalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako ipinanganak, ay hinirang na ng Panginoon. Pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat na mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ng Panginoon ng karangalan. Sa Kanya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pagpapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa upang lahat sa daigdig ay maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ako'y iyong sinayasat, batid mo ang aking buhay. Ang lahat kung lihim, puon ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat ng gawain ko sa iyo ay hindi ligid. Kahit ikaw ay malayo, batid mo ang aking isip. Ako'y iyong nakikita, gumagawa o hindi man. Ang lahat ng gawain ko'y pawang iyong nalalaman. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang anumang aking sangkap, ikaw, O Diyos, ang lumikha. Sa tiyan ng aking inay, hinugis mo akong bata. Pinupuri kita, O Diyos, marapat kang katakutan. Ang lahat ng gawain mo ay kahanga-hangang tunay. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Lahat ito'y nakikintal sa puso ko at loobin. Ang buto ko sa katawan nung iyo'y ay hugisin. Sa loob ng bahay bata, do'y iyong napapansin. Lumalaki ako roon sa iyo'y di nalilihim. Pinupuri kita, Diyos ko, dahil ako'y nilikha mo. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo, nang si Saulo alisin ng Diyos, inahalili si David upang maghari sa ating mga ninuno. At ganito ang patutuo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Jesse ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng inuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan, talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat na kahit taga-alis ng panyapa. Mga kapatid kong mula sa lahi ni Abraham at mga taong may takot sa Diyos, tayo ang pinadalhan ng balitang ito tungkol sa kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kaniya. Nang ikawalong araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Zacarias ang papangalan sa kaniya gaya ng kanyang ama, ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipapangalan sa kaniya. Subalit wala isa man sa iyong mga kamag-anak ang may kanyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudiyatan nila ang kanyang ama at tinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat pagdaki nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ng lahat ng kanilang kapitbahay ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kaniya ang Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y tumira sa ilang hanggang sa araw na magpakilala siya sa Israel. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Welcome sa Our Lady of Lasalle Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal sa kaniyang anak upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagbibigay ng pangalan nila Elizabeth at Zacarias sa kanilang anak na si Juan Bautista. Something o bagay na napakahalaga para sa mga Hudyo. Sapagkat una, ang pagbibigay ng pangalan para sa kanila ay pagpapakita ng kapangyarihan ng nagbibigay ng pangalan sa binibigyan niya ng pangalan. Katulad ng pagbibigay ng pangalan ni Adan sa mga hayop na kanyang pinamahalaan. Kaugnay nito, ang pangalan din naman para sa mga Hudyo ay tumutukoy sa karakter at misyon ng isang tao. Kaya po kung napunan ninyo, may mga instances sa kasaysayan ng ating kaligtasan na iniiba ng Diyos ang katawagan sa isang tao para bumagay sa misyon na ibinigay niya para dito. Ang Abraham ay ginawa niyang Abraham sapagkat ito'y magiging ama ng maraming bayan. At ang Simon ay ginawa niyang Pedro sapagkat ito ang magiging pinuno ng simbahang tinatag niya sa mundong ito. Kaya napakahalaga nung eksenang narinig natin sa Ebanghelyo kung saan hindi nagpatinag ang mag-asawa sa kanilang mga kamag-anakan, ayaw tumanggap sa pangalang Juan. Pinanindigan nila kahit walang Juan na pangalan sa kanilang angkan. Sapagkat ang tunay na may kapangyarihan kay Juan ay hindi sila, hindi si Elizabeth at si Zacarias, kundi ang Diyos. Kaya ang Diyos din ang may karapatang magbigay ng misyon kay Juan. And this, I believe, can and should be applied to each and every one of us. Tayo likha ng Diyos, tayo pag-aari ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos. And so, our identity, our mission, primarily belong to God, not to the society we live in, not even to our families, not even to ourselves. Kaya wala tayong pakialam kung ano man ang ibinigay sa inyong pangalan ng inyong mga magulang, lalo pat kung ang pangalan na yan ay hindi pinag-isipan, hindi pinagdasalan. Lalo pat kung ang pangalan na yan ay wala namang kahulugan. Lalo pat kung ang pangalan na yan ay kinuha lamang sa mga iniidolo o sikat na personalidad, artista, vlogger, social media, na hindi naman din magagandang mga ehemplo o impluensya. Wala akong pakialam kung ano man ang gustong itawag sa inyo ng mundo, maging ng pamilya po ninyo. Ang pakialam ko ay ang katotohanan na sinasabi ngayon sa atin ng Ebanghelyo. Ang Diyos ang siyang may likha sa atin, ang Diyos ang Ama natin, ang Diyos ang siyang nagmamay-ari sa atin. Kaya't ang ating pagkatao at ang ating purpose sa mundong ito ay dapat inuugat natin sa Diyos lamang.
at hindi sa kung ano o kung sa kung sino. Bago pa po natin malaman ang identity natin, alam na ito ng Diyos. Bago pa man natin planuhin ang buhay natin, kung saan dapat pumunta ang buhay natin, planado na ito sa Diyos. And so we will have true freedom only in God. Freedom from false identities, freedom from peer pressure, people's opinions, and worldly pressures. We can only have true peace, true freedom in God. Tandaan po natin yan. Hindi tayo magkakaroon ng tunay na kapayapaan as regards our identity and as regards our purpose in life kung hindi tayo magkakaroon ng relasyon sa Diyos, kung hindi tayo susunod sa Diyos. Kaya sa mga kapatid nating nagdiriwang ng Pride Month, sana po ito talaga yung pinagdiriwang ninyo, your identity and mission in God. Sapagkat kung hindi, kung yung identity at mission lamang na gusto nyo ang pinagdiriwang niyo, tama nga po siguro na ang tawag sa pagdiriwang na ito ay Pride Month. Sapagkat ang hindi sumunod sa Diyos ay maituturing na kayabangan. At hindi po makatutulong sa inyo at sa atin yan. Hindi po against sa inyo ang simbahan. Sapagkat mahal na mahal na mahal na mahal kayo ng Diyos. Pero yung pagmamahal ng Diyos ay hindi natin dapat i-construe bilang kalayaang gawin kung anong gusto natin kahit pa ito ay hindi naaayon sa gusto ng Panginoon natin. Lagi kong sinasabi bilang analogy, sino man ditong mapagmahal na magulang, hindi naman din kayo papayag na may ginagawang mali ang anak nyo, di ba? Kahit mahal na mahal nyo sila. Ang tama at totoo, mga kapatid, ay hindi yung ating gusto ng tao kahit nakararami pa ang mga taong ito. Ang tama at totoo at mabuti, mga kapatid, ay kung ano ang gusto ng Diyos. Nabubuhay tayo, hindi para gawin ang ating gusto. Yung lagi nating naririnig at baka sinasabi niyo pa minsan bilang mga Kristiyano pa naman, gagawin ko kung ano makapagpapasaya sa akin. Hindi po yung sinabi ng Diyos. Ang sabi ng Diyos, gawin natin kung ano ang inuutos niya sa atin. At kung ano ang inuutos niya sa atin mula noon, inuutos niya pa rin hanggang ngayon at sa mga susunod pang panahon sapagkat hindi nagbabago. Ang katotohanan and therefore ang tama, ang totoo at ang mabuti. Sa kabilang banda, sa mga nagsasabing straight naman sila, maging straight na sana tayo talaga. Yung morally upright. Sapagkat kung ang gagawin din natin sa ating buhay ay ang kagustuhan natin, hindi ang kagustuhan para sa atin ng Panginoon natin, hindi rin po tayo tunay na straight pag ganyan. Kaya nga ang isa sa katawagan sa kasalanan ay kabuktutan na may hawig sa salitang baluktot. Ay talagang nagiging baluktot din po ang pag-iisip natin, ang pangangatwiran natin, ang buhay natin kapag ang gusto natin, ang sinusunod natin kahit na alam natin na hindi ito naaayon sa gusto ng Diyos para sa atin. Tapos ay magtataka tayo sa kondisyon, disposisyon natin kung bakit di tayo masaya, kung bakit uhaw na uhaw tayo sa pagtanggap ng iba, kung bakit nakadepende ang kaligayahan natin sa approval ng ibang tao, kung bakit hindi natin alam kung saan pupunta ang buhay natin, ang kahulugan nito, at kung bakit ganito na ang lipunan at ang mundong ginagalawan natin. Hindi na nahihiya ang mga gumagawa ng kasalanan, ang mga namumuhay ng immoral, hindi na. Ang mga bata ang lulutong ng magmura. At hindi na safe kahit nasa eskwelahan, ha? Kasi kung sino-sino at kung ano-ano ang sinusunod natin, ang iniidolo natin, ang sinasampalatayanan natin. That's why I agree with that post na nabasa ko na nagsasabing kung magninilay lang talaga tayong mabuti, ngayon, iba ang magiging dating sa atin ng lyrics ng Kordero ng Diyos. Yung inaawit natin bago mag-communion o bago natin tanggapin ang ating Panginoon. Especially is that lyrics na nagsasabing, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kung magninilay lang daw po tayong mabuti, hindi lang ito magiging parte ng isang kanta, ito na ang kailangan natin ngayon. We certainly need and want peace. Not just in our country, not just in our family, but also within ourselves. And only God can give us that. Kung magiging totoo lang tayo sa ating identity at kung gagawin lamang natin kung ano ang alam nating kalugod-dugod sa paningin ng Diyos natin. Tingnan po niyo si San Juan. Di siya mayaman, pero okay lang. Masaya siya. At kahit na, sabi nga dito ay maliwanag na ang Diyos ay sumasa kanya, hindi lumaki ang ulo niya. Hindi siya nagyabang. Hindi rin siya na-insecure kay Jesus.
Sabi pa nga niya, I must decrease, He must increase. Wala siyang identity crisis. Remember that time na tinatanong siya, ikaw ba ang hinihintay naming Mesiyas? Alam niya kung sino siya. Alam niya kung anong role niya. Hindi siyang Mesiyas, pero siya ang tagapaghanda. Wala siyang insecurity. Alam niya ang role and place niya. Wala ring impluensya sa kanya ang iba. Sa katunayan, okay lang sa kanya kahit nasa ilang siya. Walang kumukontrol sa kanya. Walang nakapagdidikta sa kanya, dapat ganito ka, dapat ganito ang itsura mo, dapat ganito ang sinasabi mo, dapat ganito ang ginagawa mo. Kaya naman kahit sa paninindigan sa katotohanan, ang tapang-tapang niya, kahit na ito'y maging mitsa ng buhay niya. He was very much at peace. Sapagkat alam niya noon pa man, sa tulong na rin ng kanyang mga magulang, na siya'y pag-aari ng Diyos. At ang dapat niyang sundin ay ang kalooban ng Diyos. Ito po sanang ipagdasal nating biyaya sa ating banal na misa. Pagdasal din natin ang mga kabataan ngayon. Na mamuhay tayo pare-pareho ayon sa layunin at kalooban para sa atin ng Panginoon. Nang sa gayon, hindi man mabago ang mundo ginagalawan natin, ay mabago naman ang ating disposisyon. Yung bang sa kabila ng gulo, manatili tayong at peace, kalmado at payapa dahil alam nating nagpapakaanak tayo sa mata ng Diyos at sumusunod tayo sa kanyang mga utos. Hindi naman din pababayaan ng Diyos ang mga anak niyang talagang kalugod-lugod sa Kanya at sumusunod lamang, umaasa sa Kanya. Ito sanang hiling nating biyaya sa ating banal na misa. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa. Alam kong may magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa Alam ang kong Diyos. may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos Alam niya ang pinagdaraanan samo ko. ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit tayo. samo ko. Panginoon, maraming salamat. Ikaw ang lumikha sa akin. Ikaw ang may magandang plano para sa akin. Tulungan mo po akong mamuhay ng kalugod-lugod sa iyo, na ikaw ang bigyan ko ng kapangyarihan sa buhay ko, hindi ang ibang tao, maging hindi ang sarili ko. Tulungan mo po ako na mapayapa sa pagsunod sa kalooban mo. Ayaw ko na ng naguguluhan, ayaw ko na rin ng natatakot ako, ayaw ko rin ng magkasala ako at malayo sa iyo. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Hindi ka pwedeng magkamali kung susunod ka lang sa Diyos. Oo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring maghirapan ka, pero sigurado namang may patutunguhan ng buhay mo sa Kanya. Mayroong magandang mangyayari sa iyo.
Walang pinaka nakakakilala sa iyo. Higit pa sa pagkakilala mo sa sarili mo, kundi ang Diyos. At walang pinaka nakakaalam ng makabubuti para sa iyo. Higit pa sa sarili mo, kundi ang Diyos. Kaya pwede ba? Ayos tayo. Pakinggan natin siya. Sumunod tayo sa Kanya. Huwag tayong pasaway upang mapanatag, mapanuto ang ating buhay. Papuri sa Ama at sa Anak, sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumasampalataya ako sa Sa Diyos Diyos amang amang makapangyarihan makapangyarihan sa sa lahat, lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pag-aalay. Panginoon, Panginoon, naririto akong inyong habang lingkod. Panginoon, Panginoon, yamang ako'y niligtas, kinaling at tinubos. Ako ngayon'y maghandog ng haing pasasalamat. Ang handog kong panalangin, sa iyo ko'y lalagay. Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay naming dito inihahanda sa iyong mga hapag na banal mong dambana. Ngayong nagdiriwang kami ng parangal na nakatakda sa dakilang kapistahan ng nagturong darating at narito na nga si Jesucristo, na aming Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, dinadakila namin ang pagtatalaga sa pinili mong sa Kanya'y manguna, ang tagapagbinyag na San Juan Bautista. Sa lahat ng isinilang, siya'y iyong itinangi at sa ligaya ng marami, siya'y naging sanhi. Bago pa siya iluwal, kanya nang ikinagalak ang pagdating ng tagapagligtas ng lahat. Sa tanang propeta'y siya lamang ang naghayag na narito ang korderong sa lahat magliligtas. Siya pa rin ang tagapagbinyag na gumanap sa nagpabanal sa tubig at nag-utos magbinyag na tapat niyang pinanindigan kahit dugo niya'y tumanak. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa, ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo ng aming mga ipagdarasal. Saglit po tayong manalangin para sa ating mga kakilalang yumao. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkingtapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Ay isa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. Isanuse ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pagupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumawag tayo sa Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin
huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, ligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tunghayin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo daw ang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ng Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Tanging iling at lagi ng dasal, maging mapalad sanang tanggapin. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan sa landas ko'y pawi na, buhawi ng gulo. Ang ulap na nagsisilbing dilim sa langit ko, tunawin at gawing ulan, lahat sa buhay kong tigang. Mula sa pagkakasadlak, ako'y muling ibangon mo at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka. Maglilingkod sa'yo, maglilingkod sa'yo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo sa piging ng kordero ay dumadalangin na ang iyong sambayanang nagagalak sa pagsilang ni San Juan Bautista ay kumilala nawa sa ipinangaral niyang darating na gumanap ng aming panibagong pagsilang, si Heso Kristo,
na aming Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay wag mapahama. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo, o aming inang liyab, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Amay tuluyang matupad, siya nawa. mahal na Bira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Marami pong salamat sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Nagiging dahilan para marami po tayong matulungan at maipagpatuloy po natin ang ating mga pinapagawang mga chapels na sa pang-5, pang-6 na po tayo. Salamat po sa kabutihan ninyo sa simbahan. Salamat po sa inyong tiwala. Thank you. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain kayo kasama ang ating pamilya ng mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Thank Diyos. you rin po. aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa taglinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal